Sa nalalapit na pagsisimula ng ika-20th Congress, kaniya-kanya na ring hain ng mga senador ng kanilang magiging priority bill sa kanilang termino. Karamihan sa kanila, pagtutuunan ng pansin ng mga batas na tutugon sa isyu ng kahirapan, kalusugan, karapatan ng mga Pilipino. Ano-ano nga ba ang priority bills ng mga senador sa 20th Congress? Alamin sa report ni Freda Ordinado. Nagsumite ng kani-kanilang priority bills ang ilang bagong halal at nagbabalik na senador sa pagbubukas ng ika-20 Kongreso na layong tugunan ang mga pangunahing isyung kinakaharap ng mga Pilipino. Bagamat iba't iba ang kanilang advokasya, iisa ang direksyon ng mga senador, ang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng makabuluhang batas. Pinangunahan ni Senadora Risa Hontiveros ang pagsusulong ng mga panukalang batas para sa karapatan ng manggagawa, dagdag sahod, proteksyon sa mga online workers, interns, senior citizen at LGBTQ+ community. Kabilang dito ang panukalang 200 pesos dagdag na minimum wage at ang SOGI-SC Equality Bill na layong labanan ang diskriminasyon sa kasarian at sexual na oryentasyon. Samantala, nakatuon naman si Senador Kiko Pangilinan sa mga panukalang magpapalakas sa sektor ng agrikultura at pagkain, gaya ng Free Breakfast Program, Urban Agriculture Act at panukalang gawing mas accountable ang paggamit ng confidential at intelligence funds. Si Senadora Amy Marcos naman ay nagsusulong ng mga batas na may kinalaman sa lokal na ekonomiya at tulong sa mga manggagawa sa bukid tulad ng National Minimum Wage Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS at batas para sa minimum wage ng mga magsasaka. Samantala, ang advokasya ni Senador Rapi Tulfo ay nakatuon sa karapatan ng mga manggagawa, commuters at OFWs. Isinulong niya ang Magna Carta for Commuters, financial literacy para sa mga OFW at mga panukalang batas na laban sa abuso sa mga pakyawan o piece rate workers. Pagdating sa edukasyon, aktibo si Senador Bam Aquino sa pagtutulak ng mga reforma tulad ng School to Employment Program or STEP Act, e-textbooks para sa lahat at iba pang batas na layong i-bridge ang gap sa pagitan ng edukasyon at trabaho. Mula sa kalusugan, edukasyon, agrikultura hanggang sa karapatan ng mga manggagawa, masigasig ang mga senador na isulong ang mga panukalang batas na makakaepekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Habang nagpapatuloy ang mga sesyon ng Kongreso, inaasahan lalalim pa ang mga talakayan upang matiyak ang pagpasa ng mga panukalang ito tungo sa isang mas makatao at maunlad na lipunan. Para sa EuroTV News, ako si Freda Ordinado, sumasaludo sa bawat Pilipino.